Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Mahigit 120 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo nasabat sa Pampanga. Mga ospital sa Ilagad, Gitnang Luzon nakahanda na sa pagsalubong ng bagong taon. Pinakahuling sitwasyon sa bentahan ng mga paputok, alamin live. At ang mga patok na halamang pampaswerte raw sa taong 2026. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pamunuan ng Region 1 Medical Center nakaalerto na sa pagsalubong ng bagong taon. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil nga naka-code white na ang ating mga health authorities dito sa Region 1 Medical Center, ay nakahanda na rin ang kanilang emergency room na may bed capacity na 30 to 35. Gayon din ang R1MC Annex na may 10 to 15 bed capacity. Nakahanda na rin maging ang kanilang mga emergency vehicles sa anumang oras ng pagresponde. Naka-full alert na ang mga emergency responders sa Region 1 Medical Center ilang oras bago ang pagdiriwang ng bagong taon. Well-equipped ang mga emergency fast lane ng ospital. Sapat ang mga gamot at surgery equipment. Tututukan ng pagamutan ang mga holiday-related emergency cases. Isa na rito ang mga fireworks-related injuries. Anticipate natin mga gamit natin para sa mga victim ng firecrackers at saka yung mga other trauma related to New Year. Activated lahat ng departments, mala surgeryan, mala pedya, na alam nila lahat kung ano ang dapat gagawin para sa New Year na ito. Batay sa datos ng R1MC, 11 kaso na ng firework-related injuries ang kanilang naitala ngayong holiday season. 3 taong gulang ang pinakabatang biktima habang 34 anyos ang pinakamatanda. Karamihan sa kanila naputukan ng mga ipinagbabawal na paputok at boga. Patuloy ang paalala ng Health Authority na maging ligtas sa pagsalubong ng bagong taon. Handa na rin ang Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City sa pagsalubong ng bagong taon. Nasa 75 bed capacity ang emergency room. Idagdag pa rito ang acute care unit para sa mga unstable at trauma patient. Bukod sa medical team, handa na rin ang mga gamot at iba't ibang kagamitan. Sa ngayon ay nakapagtala na ang hospital ng 7 biktima ng paputok tulad ng boga, 5-star, dark bomb at whistle bomb. Mula sa bayan ng San Leonardo, Gapan City at Cabanatuan City ang mga biktima. Chris, maliban sa pagiging maingat ay dapat maalam din daw ang ating mga kapuso sa pagbibigay ng paunang lunas kung sakali man na maka-encounter ng firecracker-related injuries. Yan muna ang mga latest mula rito. Stay safe at Happy New Year sa inyo dyan, Chris, maging sa ating mga kapuso. Happy New Year at maraming salamat, Sandy Salvacio. Last-minute buyers dagsa sa mga Dan Public Market para mamili ng panghanda para sa Medianoche. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Ilang oras na lang at bagong taon na. Dito sa Mangaldan Public Market, hindi na mahulog ang karayom sa dami ng mga namimili ng panghanda sa Medianoche. Siksikan ng mga namimili ng prutas at gulay. Hindi na makapamili ng maayos sa mga mamimili sa kapal ng taong nasa palengke. Marami kaysa sa kahapon. Kahapon konti lang. Ngayon sobra. Sobrang seksikan. Siksikan, mahirap mamamalingke. Nakaantabay ang Mangaldan Task Force. Pinaalis ang mga negosyanteng pumwesto sa gitna ng daanan. Kasabay nito ang mayat-mayang paalala sa mga mamimili na maging alerto para makaiwas sa posibleng pananamantala ng mga kawatan. Nagdagdag din ang Mangaldan Police ng puwersa para magbantay sa sitwasyon sa pamilihan. Talagang terminal, mga market, yung place of convergence, talagang doon po dapat focus yung mga kapulisan natin kasi alam natin na pwedeng doon mag-exist yung mga insidente ng mga nakawan. Wala naman ng paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas, gulay at maging sa presyo ng karne. Naranasan din na mabigat na daw yung trapiko sa Rizal Avenue. Nagdagdag na rin traffic enforcer para magmando ng trapiko. Sa Lawag City naman, mabenta na mga bilog na prutas. Kada basket ang order ng karamihan. Mas mura raw ito kumpara sa kada piraso.
Tumaas daw ng 20% ang presyo ng prutas dahil sa taas ng demand. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mas makapal na frost o andap naranasan sa Atok, Benguet. Sundan sa report. Muling naranasan kaninang umaga ang andap o frost sa ilang pananim sa Barangay Paway, Atok, Benguet. Kumpara nung nakaraang mga araw, mas makapal ngayon ang bumalot na frost sa mga pananim. Madaling araw pa lang, nakamonitor na ang mga magsasaka. Alam na raw nila ang gagawin para maisalba ang mga pananim at hindi masira ng frost. Bagamat naranasan ang andap, hindi na rin daw masyadong apektado o nababahala ang mga magsasaka dahil marami ng gulay ang tapos ng naani. Para matunaw agad ma'am yung frost, masisira ma'am yung pananim, gaya ng lalo na yung repolyo. Oo. Iitim talaga. Sapat naman ang supply ng gulay ngayon ayon sa Benguet Farmers and Vegetable Dealers Association. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang maayos o matatag na supply ng gulay hanggang sa mga susunod na linggo. Yun nga lang, patuloy rin ang pagtaas sa presyo ng ilang gulay. Ang patatas tumaas, karot medyo tumaas, repolyo yung naglaylo, pero marami. Inaasahang mas lalamig o bababa pang temperatura sa mga bulubundukin o matataas na lugar sa Northern Luzon pagsapit ng Enero at Pebrero dahil sa amihan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Walang bagyo pero may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong bispiras ng bagong taon. Dahil pa rin yan sa tatlong weather systems, kabilang na ang shearline, amihan at easterlies. Sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng malawakang ulan sa Northern at Central Luzon. Pero hindi inaalis ang posibilidad ng may hina at kalat-kalat na ulan sa ilang lugar dahil sa amihan. Unti-unti namang mababawasan ang pag-ulan paglalim ng gabi. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. ₱86 anyos na pinakamatandang lechonero sa isang barangay na lechon capital ng Dagupan City, ating kilalanin sa report ni Jewel Fernandez. Kilala ang 86 anyos na si Lolo Rodolfo Cabal bilang pinakamatandang lechonero sa Barangay Lasit Chico, na lechon capital ng Dagupan City. Bata pa lang siya nang tumutulong sa kanyang amang lechonero noong panahon ng World War II. Sariwa pa raw sa alaala ni Lolo Roding nang minsay mamangha sa kanya ang mga sundalong Hapon nang makita siya habang naglelechon. Ating ka ng Hapon, di magkitang ka na ng Hapon. Tanger ka, nalabas mo yung Hapon. Tanger ka. Babaw ka na. Ang kanyang pagiging lechonero na ipasa niya sa kanyang mga anak at apo, kaya tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay ng mag-anak. Tutuloy ko yan, alam ko niya, kaya ko yun. Bakas pa rin, nag-iikot pa sila. Kuminsan sinasama nga ako sa akin silang tayikot lang. Dahil sa dami ng order ng lechon para sa medianoche, kasama ni Lolo Roding ang kanyang mga kaanak sa paglelechon upang matugunan ang mga order. Hindi na rin daw sila tatanggap ng mga panibagong order dahil pahirapan na raw kasi ang supply ng baboy. Tumaas na rin ang presyo ng lechon bago ang pagdiriwang ng bagong taon. Yung content supply. Saka sa daming din ng order. Wala makuha ng baboy. Sabi, sobra, taas-taas ng presyo. Halos triple hours, pampot yung taas niya. Yung lechon diretso, yung dati-dati 6 lang. Ngayon, 8 na yung lechon diretso. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, calm and peace sa maingay na mundo ang essence ng Pantone Color of the Year ng 2026. Yan ang Pantone 114201 o Cloud Dancer. Isa yung neutral white color na hatid daw ay serenity at nag-i-invite ng relaxation at focus. Versatile daw ang Cloud Dancer na hinahayaang mag-shine ang lahat ng kulay. Taon-taon pumipili ang Pantone Color Institute ng Color of the Year base sa hatid nitong mood of connection, comfort at harmony. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Kita sa mga larawang ito ang nayuping van matapos na sumampa at sumalpok sa isang bahay sa barangay Aluling, Cervantes, Ilocos Sur umaga kahapon. Batay sa investigasyon ng PNP, nawala ng kontrol ang driver ng van sa pababang bahagi ng kalsada at dumiretso sa bahay. 14 na katao ang sugatan sa aksidente, kabilang na ang driver. Galing sa Tuguegarao City ang mga magkakatrabahong sakay ng van at papunta sana sa Sigay, Ilocos Sur upang mamasyal. Walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay at nakapagsampa na rin ang reklamo kontra sa driver. Wala pang pahayag ang driver at iba pang sangkot sa insidente. Reminders lang po sa mga drivers, sa mga operators, bago po tayo bumiyahe, i-check muna natin yung mga sasakyan po natin. Tignan natin na huwag masyadong overloading. Mahigit 120 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat sa serye ng operasyon ng pulisya sa Pampanga. Hating gabi ng December 25 nang parahin sa checkpoint ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 3 ang isang cargo truck sa Quezon Road sa bayan ng San Simon para sa inspeksyon. Wala umanong maipakitang lisensya ang 21 anyos na driver. Walang rehistro ng sasakyan at cargo manifest. Sa isinagawang inspeksyon, tumambad ang mga kahon ng hinihinalang illicit cigarettes, kaya inaresto ang driver at kinumpiska ang truck at mga kargamento. Sa follow-up operation ng otoridad noong December 27, natunton ang isang bodega sa barangay San Pablo Libutad sa parehong bayan. Nasamsam ang 1,468 master cases ng kontrabandong sigarilyo. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa BIR, DTI at National Tobacco Administration para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa driver. Wala pang pahayag ang driver. Hinigpitan ng otoridad ang pagbabantay sa mga firecracker zone habang dagsa ang mga mamimili ng mga paputok. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang oras bago ang pagsalubong ng bagong taon ay mas lalo pang dumami yung mga namimili ng paputok sa mga firecracker zone sa probinsya ng Pangasinan. Mas marami nang bumibili ng paputok sa firecracker zone sa Mangaldan, Pangasinan ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya mas hinigpitan ng otoridad ang pagbabantay sa lugar upang matiyak na hindi makalulusot ang pagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Talagang dapat itingnan po talaga yung mga prohibited firecrackers ay talagang hindi po talaga dapat ibenta para po pag-ingatan na rin at yung mga komunidad yun. Bawal ding bentahan ng paputok ang mga menor de edad na sinusunod naman daw ng mga negosyante. Posible kasing bawiin o i-revoke ang kanilang mga permit. Baka maputukan sila, ano nila, kamay nila. Bawal talaga, nagseminar po kami na bawal ang bata na bintahan po. Sa kabila ng paalala ng Health Authority na huwag nalang bumili ng paputok, ay marami pa rin bumibili nito. Ang ilan, naglaan pa raw ng budget para rito. Importante talaga, tradisyon na yan, madam. Bakit? Pampawala lang mga maras-maras. Sa Kalasyaw, Pangasinan, ininspeksyon ng otoridad ang firecracker zone. Pinaalalahanan ng mga nagbebenta ukol sa safety measures ngayong dagsa ang mga namimili. So automatic yan na kukumpiskahin natin yung mga illegal na firecrackers na paninda nila. So far naman wala naman pong paninda na na-inspect namin na ito po ay illegal o pinagbabawal. Chris, update naman sa firecracker zone dito naman sa lungsod ng Dagupan. Sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang dumarami yung mga humahabol na makabili ng paputok dito nga sa firecracker zone. Actually, Chris, ilan sa mga stalls dito ay paubos na yung benta pero tuloy-tuloy naman yung pagdating ng supplies ng mga negosyante. Ayon nga sa mga negosyante, Chris, possible daw na until 8 p.m. or 9 p.m. yung benta nila ng paputok. Dahil karaniwan daw, Chris, na yung 6 p.m. onwards, yung mas maraming bumibili o humahabol na makabili ng paputok. Chris? Happy New Year at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Atin namang balikan ang mga balitang gumimbal sa taong 2025 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa RTV Presents. Ang mga pinakamaiinit at pinakamalalaking istorya sa Hilaga at Gitnang Luzon sa loob ng taong 2025.
tinutukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binantayan ng GMA Regional TV ang eleksyon 2025. Mula sa pangangampanya hanggang sa mismong araw ng eleksyon at formal na deklarasyon sa mga nanalong kandidato. Maging sa pagbabalik eskwela noong buwan ng Hunyo kung saan ikalawang araw pa lang ng balik eskwela ay naitala na ang insidente ng bullying sa Mangaldan National High School. Tinutukan din natin ang epekto ng habagat at sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa Hilaga at gitnang Luzon mula sa sunod-sunod na naitalang landslide sa Itogon, Benguet hanggang sa rock slide na nangyari sa Baguio City. Matinding pinsala rin ang dulot sa Pangasinan at maging sa probinsya ng La Union ng pananalasan ng bagyong Emong. Malaki rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Paulo sa Isabela. Hindi madaanan ang ilang tulay matapos umapaw ang tubig sa mga kailugan. Ganon din ang bagyong Ramil sa probinsya ng Aurora. Lubos na naapektuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat. Hindi pa man nakababangon sa epekto ng nagdaang mga bagyo ay muling nasubok ang tatag ng Taga Norte sa pananalasan ng bagyong Uwan. Nasira ang maraming bahay sa La Union dahil sa storm surge. Matindi rin ang naging epekto ng bagyo sa Pangasinan. Bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan matapos dumaan ang ilang truck na puno ng palay at mais. Hindi bababa sa 7 ang sugatan sa insidente. Matinding pagyanig naman ang naranasan sa bahagi ng Barangay Tibang sa Dagupan City matapos ang pagsabog sa isang iligal na paggawa ng paputok na ikinasawi ng isang katao. Sa mismong araw ng Pasko naman ay isang pagsabog din ang naitala sa isang bahay na umano'y imbakan ng paputok na ikinasawi ng 2 katao, kabilang ang 7 taong gulang na batang babae. Ang missing bride-to-be naman na 20 araw na nawawala, nahanap sa Sison, Pangasinan. Naglakad-lakad siya papunta sa San Fabian, tuloy-tuloy sa Santo Tomas at Rosario sa La Union hanggang makarating sa Sison, Pangasinan kung saan siya humingi ng tulong sa matandang lalaki na nakita nito. Nakabalik na sa Quezon City si Dejuan. Hustisya para kay Baby Portia. Natagpuan ng isang 7 taong gulang na bata sa tabing dagat ng Tondaligan Beach sa Bunuan Gasset, Dagupan City nang mag-live-in partner na sumisigay. Ang itinuturong suspect sa krimen, ang mismong ama ng bata. Kaugnay naman ng manumalyang flood control project sa bansa, ikinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nadiskubreng peking tubo na parang idinikit lang sa isang proyekto sa Bawang La Union. Pinuntahan din ang isa sa umanong ghost project sa bayan ng Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin ng proyekto. Dahil sa naranasang paglindol at malalakas na ulang dala ng mga bagyo, bumigay ang Bagulin San Fernando City Road sa bahaging barangay Nagyubuyuban, San Fernando City sa La Union. Nagimbal ang mga residente ng Bugalyon at Labrador, Pangasinan sa mahigit 1 toneladang shabu na nadiskubre sa 2 araw na operasyon ng PNP at PIDEA. Timbog ang isang Chinese national at kasabwat nitong Pinoy. Naging mainit ding usapin ang pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bahagi ng Cannon Road sa barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Iba't ibang istorya ang gumimbal sa taong 2025. Makakaasa kayo mga kapuso na patuloy ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon na maghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 50 alagang aso ang kumpirmadong namatay matapos sumiklab ang sunog sa ilang kabahayan sa Barangay Matadero, Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Sabado. Sa social media post ng Animal Kingdom Foundation, nirespondihan ng AKF volunteers at nagbigay ng assistance sa mga fur parent matapos ang insidente. Nagbigay rin ang mga volunteer ng libreng pagkain sa mga alagang asong nakaligtas sa insidente. Para naman masigurong maayos at ligtas ang mga alagang aso ngayong salubong 2026, muling nagpaalala ang AKF sa mga fur parent na kung saan kadalasang nakakaranas ng stress ang mga alagang hayop sa mga naririnig na malalakas na paputok.
huwag na po tayong magpaputok, huwag muna tayong mag-create ng sobrang ingay. Kasi nga po, stressful po ito at delikado para sa ating mga alagang pet. Nakarana sa matinding traffic sa kabaan ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City kaninang umaga. Sinakop na kasi ng mga ambulant vendor ang 2 lane ng kalsada na sinabayan pa ng pagdami ng tao dahil sa New Year's rush. Sarado pa sa mga motorista ang Herrero Perez Street kaya nakadagdag din ito sa traffic. Dahil sa tindi ng traffic, ang mga modern jeep at bus na papuntang Western at Eastern Pangasinan pansamantalang hindi pinadaan sa A.B. Fernandez at pinadiretso muna sa Rizal Street. 24 oras na nakabantay ang humigit kumulang 80 POSO enforcers sa syudad para sa pagsalubong ng bagong taon. Fun-filled at exciting ang pagsalubong sa bagong taon sa Kapuso Countdown to 2026. All-out performances ang ihahatid ng ilang stars ng Kapuso dance and singing competitions. Kabilang sa mga aabangan sila Julian San Jose, Raver Cruz, Christian Bautista, Kailin Alcantara, Faith Da Silva at Angel Garjan. Nariyan din ang ex-PBB housemates na sila AZ Martinez, Charlie Fleming at Vince Maristella. May special participation pa ang K-pop group na AHOF. Abangan pa ang maraming Kapuso stars mamaya sa SM MOA Seaside Boulevard. Sa Team Bahay, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2026 sa GMA Network at official Kapuso online platforms. Puto Kalasyaw dinadagsa ng mga mamimili sa paniniwalang may hatid na swerte dahil sa bilog na hugis nito. Silipin sa report. Hindi lamang bilog na prutas ang pinipilahan ng mga mamimili para sa medianoche, sa paniniwalang nagbibigay swerte para sa darating na bagong taon. Sa Kalasyaw, Pangasinan, dinadagsa rin ang mga pwesto ng mga nagtitinda ng pamosong puto ng bayan. Marami raw ang dumadayo sa Kalasyaw upang bumili ng puto, na pinaniniwalaan din na may hatid na swerte sa hapag dahil sa bilog na hugis nito. Minsan yung mga taga rito lang din, marami yung mga bisita. Yung mga balikbayan. Walang pagtaas sa presyo ng puto. Ang plain puto at kutsinta ay nasa 120 pesos per kilo. Nasa 140 pesos per kilo naman ang lahat ng flavored puto na may keso. Sapat daw ang supply ng puto ngayong holiday season. Mananatili rin na bukas sa mga puto stall hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Iba't ibang flavor ng puto ang binili ni Marie. Hindi raw nawawala ang puto sa kanilang medianoche bukod sa bilog na prutas. Ang malagkit na puto kabilang na ang mga kakanin ay sumisimbolo rin daw sa mahigpit na samahan ng mga mag-anak. Bilog na bilog eh. Sinerte ako last year. Baka swertehin na naman dahil may puto ako last year. Pag ganitong New Year, medyo mabili talaga siya. Bilog-bilog panghanda sa mesa. Opo. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Zero drowning incident sa Tondaligan Beach, target ng mga otoridad sa pagsalubong ng bagong taon. Narito ang report. Hindi mawawala tuwing bakasyon ang mga beach getaway. Gayunman, iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad upang makaiwas sa mga insidente ng pagkalunod. Tulad na lamang ng nangyari nitong mga nakaraang linggo sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City, kung saan 6 na katao ang muntik nang malunod sa dagat. May tumawag na mga suklolo, kami po rito lahat ng mga sinagip po namin yung isang pamilya po. Hindi raw agad inireport sa pulisya ang insidente. Yung nga, muntik-muntikan ng malunod. Mga bata, actually meron silang kasama isang adult lang. Ang nakasagip sa kanila, yung mga kapitbahay lang din nun, yung mga mangingisda natin. Ang ilang turista, todo bantay na sa mga kasamang bata dahil sa lakas ng alon sa dagat. Dito lang po kami sa malapit, ma'am. Tapos dito dalawa, nakatingin din kami sa kanila. Target ng mga otoridad ang zero drowning incident sa New Year celebration. Nag-deploy rin ng mga pulis sa 3 bunuan barangays upang magbantay sa seguridad ng mga residente at turista. Hihingi pa raw ng karagdagang puwersa. Tuloy pa rin po yung pagbabantay po ng mga personnel natin sa beach resort. Nandun po sila para i-monitor yung mga beachgoers. Paalala ng mga otoridad sa mga dadayo at maliligo sa Tondaligan Beach. Although mababaw yung dagat natin, meron niyang part na malalim. Kaya sana sumunod sila sa patakaran natin at makinig sa mga paalala natin. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Atin namang tunghayan sa report ang patok na mga pampaswerte raw na halaman para sa 2026. Matagal nang iniuugnay ang mga halaman hindi lamang sa dekorasyon, kundi pati na rin sa dala nitong swerte at positibong enerhiya. Isa na sa mga naniniwala rito, si Nanay Marites. Naabutan namin siya na namimili ng mga pampaswerte raw na halaman para sa magandang bungad ng taong 2026. Gusto ko yan kasi yan ay ayon sa punsoy, nagdadala ng swerte sa pamumuhay kapag naalagaan mo. Sa darating na taon, papatok daw ang Lucky Bamboo na sinasabing sumisimbolo ng tibay, balanse at tuloy-tuloy na biyaya. Ganoon din ang money tree na mas epektibo raw ngayong taon kung may 5 tangkay na kumakatawan sa elemento ng lupa, tubig, apoy, metal at kahoy. Patok din ngayon ang jade plant. Pag natatanggal na yung dahon, magkakaroon ka na ng pera. Maraming pera. Uusbo na yan. Lalaglag na yung dahon. So kailangan ba ma'am, dapat ba ma'am kusa na malalaglag yung dahon? Papayaan mo lang. Papayaan lang. Hindi rin nawawala ang snake plant, sakop yaman at fortune plant na bukod sa pagiging air purifying plant, sinasabing nakakapagtaboy din ang mga ito ng negatibong enerhiya. Paalala rin ng mga eksperto, mas mahalaga pa rin ang wastong pag-aalaga sa mga halaman dahil ayon sa paniniwala ang malusog na halaman ay simbolo ng maayos na daloy ng enerhiya. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang paputok, not roses. Pag roses, yun, maliwanag na maliwanag ang buhay. Ang roses na lang, ayaw ko yung paputok. Kasi paputok, makakadisgrasya. Crying cow. Kasi pag kinakain, humihiyaw. Bawang. Ako gusto ko fireworks. Para makalipad ako sa taas ng libre, di na kailangan ng passport. Mga kapuso, 6 na oras na lang, 2026 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede na rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.